Huwag magdesisyon ng padalos-dalos, lalo na kung kaligayahan mo ang nakataya at nakasalalay. Minsan, ang desisyon na bunga ng isang matinding emosyon ay nakakapagbigay sa huli ng isang malaking konsumisyon. Dear Mama Mia, ako si Chari, 30 years old. Nung bata ako, ang palayaw sa akin ay charcoal. Obvious naman, Mama Mia, kung bakit ako tinawag na charcoal. Kasi maitim ako. Hindi lang basta maitim. Kundi para talagang Aita at African talaga ang kutis ko, Mama Mia. Kaya naman, kung pag-uusapan natin ang beauty standards dito sa Pilipinas, ay malayong-malayo ako sa tinatawag nilang maganda. Tayo kasing mga Pilipino, maputing kutis ang una sa listahan natin para matawag nating maganda ang isang babae. Kaya nga mahilig tayo sa mga foreign artist o mga singers. Kagaya na lamang ni Taylor Swift at ng Blackpink. Ewan ko ba, Mama Mia, hindi naman maitim ang mga magulang ko. Kayumanggi ang kulay ng balat ni Mama at maputi naman ang papa ko. Pero ang sabi nila, dun daw ako nagmana sa lolo ko sa mother side na sadyang napakaitim daw talaga. Nung araw na ipinanganak raw ako, Mama Mia, ay marami ang nagsasabi na baka hindi raw ako anak ng mga magulang ko. Para raw na ipagpalit ako ng nurse sa ospital ng ibang bata. Pero hindi naman siguro. Mabuti na lang talaga at matangkad ako sa karaniwang mga Pinay. 5'8" ang height ko, Mama Mia. Yun nga lang, kapag maraming mga babae sa paligid na nakatayo na kasama ko, umaangat ako, Mama Mia, kasi ako ang mas matangkad sa kanilang lahat. At dahil dyan, umaangat din ang kaitiman ko. Nagmumukha tuloy akong anak ng kapre o maligno. Naha-highlight ang pagiging iba ko sa lahat. Bagay na hindi ko naman ikina-proud, Mama Mia. Mama Mia, maaga po akong naulila sa ina. 5 years old pa lang ako nang mamatay ang mama ko. Nag-asawa ulit ang papa ko ng mistisa. Kaya naman yung mga kapatid ko, mapuputi lahat at puro magaganda. Mama Mia, buti na lang hindi pang telenovela o pang fairy tale ang buhay ko. Dahil hindi naman ako itinuring na iba ng aking Mama Lorna, ang aking stepmother. Kahit na hindi niya ako tunay na anak, ay hindi niya ako itinuring na iba sa mga kapatid ko. Sabi ko nga, hindi pang fairy tale o pang telenovela sa TV ang buhay ko, Mama Mia. Isa sa pinakamalaki ko pong insecurity sa buhay ay ang itsura ko talaga. Alam naman kasi natin na mahirap pagkakaiba ka sa lahat, lalo na kung isa kang babae. Pero hindi ko pinapakita sa iba na insecure ako. Ang tingin nga ng iba, Mama Mia, ay masaya pa ako sa naging itsura ko. Dahil yun ang pinapakita ko sa lahat. Na okay lang ako na ganito ako. Na masaya ako. Ang totoo niyan, Mama Mia, bago pa ako biruin ng iba tungkol sa itsura ko, ay inuunahan ko na sila. Pag nagjo-joke sila tungkol sa kulay ko ay nakikitawa lang talaga ako. O kaya naman, tinatapatan ko rin ng isa pang joke na patungkol pa rin sa sarili ko. Halimbawa, minsan may nagsabi sa akin na baka raw kung naging maputi ako ay pwede akong isali sa mga beauty contest. Sabi ko naman, pwede naman akong sumali sa mga beauty contest. Yun nga lang, maligno edition. At hindi ko alam, Mama Mia, kung papaano pumunta sa mundo nila kasi nagkaroon ako ng amnesia at nakalimutan ko na ang daan pabalik sa amin. Tawang-tawa naman silang lahat sa akin.
at sinasabing ang galing ko raw talaga at hindi ko kinakahiya ang itsura ko. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, nahihiya naman talaga ako. Sadyang wala lang akong choice dahil hindi ko naman pwedeng itago ang kulay ko, Mama Mia. Sa ngayon po ay isa akong taong bahay, walang trabaho. Kaya nga marami akong time ngayon na pakinggan ang lahat ng mga kwentong na i-upload mo sa YouTube channel mo, Mama Mia. Pero dati nagtatrabaho ako bilang utility sa isang production house. Hindi naman talaga ako papasok sa ganoong trabaho. Kaya lang, nung minsang niyaya ako ng isa kong kaibigan na mag-extra sa pelikula, ay sumama ako, Mama Mia. Doon ko nakita yung trabaho ng isang utility. Natuwa ako kasi yung mga utilities ay madaling nakakausap ng mga artista at mga direktor tsaka mga producers. Alam ko naman, Mama Mia, na mababa ang tingin ng iba sa ganong uri ng trabaho. Pero ayos na rin sa akin. Dahil sa tingin ko, mukhang masayang maging utility. Kasi madalas silang nakakalapit sa mga magaganda at mga gwapong tao nang walang pag-aalinlangan. Pero ang totoo, Mama Mia, wala rin kasi akong tinapos. Hanggang third year college lang ako dahil hindi ko na talaga kinaya ang mga aralin ko. Kung minamalas ka nga naman sa buhay, hindi na nga ako maganda ay hindi pa ako matalino. Pinilit pa ako ng papa ko at ng stepmother ko na mag-aral. Pero naging sobrang tigas ng ulo ko at ang sabi ko sa kanila ay magiging sayang lang ang pera dahil hindi ko naman talaga kaya. Kaya naman, Mama Mia, nung makita ko ang opportunity sa pagiging isang utility ay nagtrabaho na ako kaagad. Mahigit 3 taon akong nag-utility. Maayos akong magtrabaho at ma-PR. Kaya paborito talaga akong kunin ng mga production houses, lalo na pag may taping o may events sila. Mama Mia, kung anong kakulangan ko sa pisikal na anyo ay binabawi ko naman sa sipag at pagiging ma-PR ko. Pero sabi ng kaibigan kong si Juliet, na kasamahan ko rin sa pagiging utility, ay madaldal lang daw kasi ako. Totoo naman, Mama Mia. Madaldal nga naman talaga ako. Doon na lang ako bumabawi para wag namang isipin ng iba na aping-api ako sa buhay dahil sa aking itsura. Kaya siguro gusto ako ng aking mga katrabaho kasi napapasaya at napapatawa ko sila sa oras na stress na ang lahat dahil late na pa-pack up ang taping. Kahit naman kasi insecure ako sa sarili ko, Mama Mia, ay binabawi ko naman sa pagiging palakaibigan para napapaligiran ako ng maraming tao nang sa ganon ay hindi ko maisip na nag-iisa ako sa pinagdadaanan ko, na nag-iisa ako sa lungkot ko dahil hindi ako biniyayaan ng Diyos ng magandang itsura katulad ng iba. Mama Mia, sincere din akong klase ng kaibigan. Kapag may nangangailangan ng tulong ko at pagdamay, handa akong ibigay ang buong sarili ko. Mapagaan ko lang ang dinadala ng kaibigan ko. Sabi nga nila, Mama Mia, kung gaano daw kaitim ang aking balat, ay ganun naman daw kaputi ang aking budhi. O diba? Baliktad pa. Kung sa iba, Mama Mia, ay nagugulat sila na ang magandang tao ay maitim pala ang budhi. Sa akin naman kakaiba. Maitim ang panlabas, pero maputi raw ang budhi. At least, may maputi naman akong budhi. Malay mo, balang araw, magbago rin ang beauty standards at kalooban na ang titingnan ng iba. Baka kapag dumating ang araw na yon, ako pang magiging pinakamaganda sa Pilipinas. Pero joke lang naman yon, Mama Mia. Ang gusto ko lang kasi
Ang totoo lang kasi ay ayokong nakakakita ng isang taong nag-iisa sa kanyang pagdurusa. Gaya nung minsang binasted yung kaibigan ko nung lalaking gusto niya. Sinamahan ko talaga siya ng isang buong linggo, Mama Mia. Hindi naman daw siya nanligaw dun sa lalaki. Pero lahat na ng motibo ay pinakita niya, pero hindi pa rin siyang ginusto at niligawan. Nung tinangka raw niyang sabihin sa lalaki ang nararamdaman niya, Mama Mia, ay dinismiss daw siya agad nito at sinabing hindi raw siya magiging kapalit ng babaeng nagugustuhan niya dahil malayong malayo raw ang kanilang itsura. Mas maganda kasi ang niligawan kesa sa kaibigan ko, Mama Mia. Kaya naman nasaktan talaga siya ng husto at iyak siya ng iyak at nagtatanong sa akin kung ano pa ba raw ang kulang. Panay lang ang inom namin, kain at iyak. At dahil ayoko siyang iwan, Mama Mia, na nag-iisa, ay sinamahan ko siya sa lahat ng trip niya hanggang sa maging okay na ulit siya. Kaya kahit mula ulo hanggang paa ang inabot kong sermon sa papa ko, wala rin siyang nagawa kasi ganun talaga ako. Isang kaibigang tunay at laging maaasahan. Mama Mia, matapang rin ako para sa ibang tao. Kapag kailangang ipaglaban ng kanilang karapatan o kapag may umaapi sa aking mga kaibigan, ay hindi talaga ako umaatras. Ipinaglalaban ko sila, Mama Mia. Pero kung para sa sarili ko, duwag ako at mahiyain. Wala akong lakas ng loob pagdating sa sarili kong damdamin. Kung ang sabi ng iba ay madaldal ako at matapang ako sa kanilang paningin, ibang-iba naman ako sa kalooban ko, Mama Mia. Takot akong mag-risk, takot akong mapahiya, takot akong masaktan. Mama Mia, may ginusto kasi akong lalaki, si Marco. Kaso ay alam ko naman na malabo niya akong magustuhan. Kasi magkaiba kami sa halos lahat ng bagay sa aming buhay. Matalino si Marco, boba ako. Nakapagtapos siya ng pag-aaral, third year college lang ako. Gwapo siya, pangit naman ako. Kaya nga tuwing nakikita ko siya, Mama Mia, ay tumitiklop talaga ang tuhod ko at nawawala ang katiting na tapang na meron ako. Alam kong ang isang Prince Charming na katulad niya ay nababagay lang sa mga prinsesa at hindi sa mga mukhang palaka at mukhang halimaw na kagaya ko. Pero siguro, Mama Mia, nararamdaman na rin ni Marco na may lihim akong damdamin para sa kanya. Kasi kung may pagkakataon, palagi ko siyang binibigyan ng espesyal na atensyon. Si Marco kasi, Mama Mia, ay part din ng production team. Siya ang lagi kong inuunang bigyan ng pagkain kaysa sa iba. O kaya ay pinagtatabi ko siya ng merienda kapag busy siya at maraming ginagawa. Pag nagiging extra mabait ako sa kanya, ngiti, sabay thank you, Cherry, ang lagi niyang sinusukli sa akin. Kaya naman, hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam kong imposible, Mama Mia, pero sa kalooban ko, may katiting na pag-asa na sana dumating ang araw, magkaroon ng milagro at ang isang katulad ni Marco ay magkagusto sa isang katulad ko. Mama Mia, sa ngiti pa lang kasi ni Marco ay parang nakokumpleto na ang bawat araw ko. Kahit wala na akong sweldo, okay lang. Masilayan ko lang ang kanyang mga ngiti para sa akin. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit nung mga sandaling yun ay parang gusto kong umiyak. Nung sabihin sa akin ni Marco, Mama Mia, ang isa na siguro sa pinakamaganda at pinakamabait na mga salitang narinig ko patungkol sa akin mula sa ibang tao. Mama Mia, sa trabaho ko kasi, kahit nagsisilbi ako sa iba,
ay hindi naman ako nakakarinig ng pasasalamat mula sa ibang tao. Iniisip ko na lang na okay lang yon. Kaya nga ako may sweldo. Trabaho ko naman ang ginagawa ko. Responsibilidad ko kaya hindi dapat ako naghihintay ng pasasalamat mula sa ibang tao. Pero iba si Marco, Mama Mia. Mabait siya at kahit hindi kailangan ay lagi niya pa rin akong pinapasalamatan. At dahil doon nabuhayan ako ng loob. Dahil doon nabigyan ako ng pag-asa. Dahil doon ay palagi akong nagdi-daydream sa kanya at sa pangarap kong yun, Mama Mia, ay kaming dalawa lang ni Marco ang magkasama. Masaya at mahal na mahal ang isa't isa. Ang taas ng pangarap ko, no, Mama Mia? Ayos lang naman dahil panaginip at pangarap lang naman yon. Sabi nga ng kanta, libre lang naman ang mangarap. Mama Mia, hanggang sa ang mga simpleng pasasalamat at ngiti ni Marco sa akin ay naging padalas na ng padalas. Hanggang sa dumating ang araw na ang akala ko ay sa panaginip ko lang masasaksihan at mararamdaman. Mama Mia, naging magkaibigan kaming dalawa ni Marco. Nagsimula yun nung minsan na maagang na-pack up ang taping namin. Naglilinis ako ng set nang bigla siyang lumapit sa akin at tinulungan ako. Abot langit talaga ang nararamdaman kong kilig nun. Biruin mo, ang isang Prince Charming ay tinutulungan at nakikipag-usap pa sa isang ugly duckling? Alam mo, Cherry, napakasipag mo talaga at napakabait. Wala pa akong nakikilalang kasing bait mo. Pwede ba tayong maging magkaibigan at hindi basta magkatrabaho lang? Mama Mia, feeling ko talaga ay nananaginip ako nung sinabi niya yun sa akin. Pasimple ko pang kinurot ang sarili ko. Baka sakaling nananaginip lang ako. Pero hindi. Totoong totoo, Mama Mia. At dahil sa sinabi sa akin ni Marco, ay umaasa talaga ako na may mga lalaki pang hindi panlabas na kaanyuan ng isang babae ang tinitingnan. Umasa ang makulit kong puso, Mama Mia, na baka sakaling ang isang ugly duckling na katulad ko ay magustuhan rin ng isang Prince Charming na kagaya ni Marco. Mama Mia, hindi ko naman talaga first crush si Marco. Actually, pangalawa siyang lalaki na nagustuhan ko sa tanang buhay ko. May isa akong nagustuhan dati. Gustong-gusto ko talaga siya. Pero nung malaman niya na gusto ko siya, ay hindi niya lang ako iniwasan. Pinagtawanan pa niya ako sa harap ng ibang tao. Sa harap pa mismo ng babaeng kanyang nililigawan. Ibang klasing sakit talaga ang naramdaman ko noon. Kaya hindi na ako umulit pa na magkagusto at magparamdam ng pagkagusto sa lalaki. Pinili ko na lang ang maging isang tuod, Mama Mia, na walang nararamdamang pagmamahal para hindi na rin ako masaktan. Pero iba ang dating sa akin ni Marco. Nung unang beses ko siyang nakita, ay hindi ko talaga napigilan ang sarili kong magkagusto sa kanya. At gano'n na lamang ang aking pagkasorpresa, Mama Mia, nang isang araw ay bigla na lang niyang sinabi sa akin na gusto niya ako. Akala ko, Mama Mia, ay nagbibiro lang siya dahil alam ko naman sa sarili ko na imposibleng magustuhan ako ni Marco. Imposibleng magkagusto siya sa isang katulad ko. Kaya naman hinanda ko na ang sarili ko, baka sabihin niyang it's a prank. Baka may mga nanonood pala sa amin, may mga nakikinig at bigla na lang akong pagtatawanan kapag sineryoso ko ang sinabi niya. Pero Mama Mia, nanatiling seryoso ang mukha.
ni Marco. Sabi niya, hindi raw siya nagbibiro sa kanyang sinabi. Pinakita niya sa akin na hindi biro ang lahat. In fact, Mama Mia, ay pumunta pa siya ng bahay namin at nagpakilala sa papa ko at sa stepmother ko, pati na rin sa aking mga kapatid. Nagpakilala siya bilang manliligaw ko, Mama Mia. Kaya naman pati pamilya ko ay hindi makapaniwala na magkakagusto sa akin si Marco. Ang sabi ni Papa at Mama Lorna ay pag-isipan ko raw mabuti ang lahat. Pero ang mga kapatid ko ay sobrang supportive naman sa love life ko, Mama Mia. Bihira lang daw kasi ang mga lalaking katulad ni Marco. Kaya naman pagkalipas ng 1 buwan ay sinagot ko na agad si Marco. Mama Mia, sobrang saya ko noon. Parang gusto kong pumunta sa overlooking na lugar sa may Antipolo para ipagsigawan na may boyfriend na ako. May boyfriend na akong gwapo. Ganun pala ang feeling, Mama Mia, kapag may boyfriend. Laging ang saya ng gising mo sa umaga. Lagi kang inspired sa buhay dahil alam mong may nagmamahal sa'yo. Naging maayos naman ang relasyon naming dalawa. Masaya kaming nanonood ng sine at kumakain sa labas. Kahit na pinagtitinginan kami ng mga tao ay walang kaso sa akin, Mama Mia, at ramdam ko rin na walang kaso yun kay Marco. Ang totoo, Mama Mia, kapag may tumitingin sa aming iba, ay inaakbayan ako ni Marco o di naman kaya ay hinahawakan niya ang kamay ko. HHWW kumbaga. Sa totoo lang, may konting yabang pa nga akong nararamdaman kapag pinagtitinginan kami, lalo na ng ibang kababaihan. Parang gusto kong sabihin, nga kayo ngayon no, mamatay kayo sa inggit kasi wala kayong boyfriend na kasing kisig at kasing gwapo ng boyfriend ko. Hindi lang sa pagkakaroon ng boyfriend ang ikinayabang ko noon, Mama Mia. May isang grasya kasi na dumating sa pamilya namin. Naibenta ni Papa yung napakalaking lupain na pinag-aahentihan niya. Biglang nagbago ang buhay namin, Mama Mia. Mula sa pagiging ordinaryong middle class na pamilya, ay biglang naging masagana ang aming buhay. Nagkaroon kami ng malaking bahay sa isang exclusive subdivision. Bumili ng isang kotse at van si Papa. At nakakapagbakasyon kami sa iba't ibang bansa. Malaki kasi talaga ang komisyon ng Papa ko sa pagbebenta ng lupang yon. At hindi lang yon, Mama Mia, dahil naging sunod-sunod rin ang swerte niya sa pagbebenta ng iba pang real estate properties. Kaya naman buhos kung buhos talaga ang biyaya sa aming pamilya noon. Nung yumaman kami, hindi pa rin ako tumitigil sa pagiging utility. Sabi ng iba ay kailangan ko na raw tumigil dahil hindi na raw ako nababagay sa ganong trabaho. Pero Mama Mia, natutuwa kasi ako sa trabaho ko. At unang-una, hindi naman pera ang dahilan kung bakit ako nag-apply doon. Kaya naman ipinagpatuloy ko pa rin ang pagiging utility ko. Pero may sarili na akong tauhan at saka mga kagamitan. Ako lang yata ang utility na may sariling sasakyan at may driver pa. Sabi ni Marco, natutuwa daw siya na naging masagana ang buhay naming mag-anak. Pero sana raw ay wag kong masyadong ipagyabang yun lalo na sa ibang tao. Sabi ko naman, Mama Mia, hindi ako nagyayabang. Pinapakita ko lang kung anong meron ako sa mundo. Isang gwapong boyfriend at isang masaganang buhay. Di ba nga sabi nila, if you have it, flaunt it? Yun lang ang ginagawa ko, Mama Mia. Wala naman kasi akong may pagmamayabang na ganda, kaya yun lang ang ipinagyayabang ko sa ibang tao.
Pero ang totoo, Mama Mia, ay hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nung mga panahon na yon. Parang kung kailan nagkaroon ako ng boyfriend at kung kailan naging okay ang buhay ko, ay parang nag-iba naman ang ugali ko. Kung noon ay itinatago ko pa ang pagiging insecure ko at pinapalabas ko sa iba na okay lang ako sa estado ng buhay ko at sa itsura ko, Mama Mia, nung naging okay ang buhay ko at nagkaroon ako ng gwapong boyfriend, ay para akong naging masyadong possessive. Naging possessive ako particularly kay Marco. Ayokong may kinakausap siyang ibang babae sa set. Lalong ayokong nakikipagbiruan siya sa mga bagong artistang babae. Kahit pa nga yung makita ko na nakikipagtawanan siya sa ibang babae ay ikinakagalit ko na, Mama Mia. Naisip ko ngayon, kaya siguro ganun ang reaksyon ko kasi kahit sa lahat ng na-achieve ko sa buhay at sa lahat ng meron ako, ay insecure pa rin talaga ako, Mama Mia. Kahit sa kabila ng swerteng tinatamasa ko. Kahit naman maganda ang itinakbo ng buhay ko, ay hindi pa rin ito nababago ang itsura ko. Sa loob ko, Mama Mia, ay hindi pa rin ako makapaniwalang may isang lalaking magkakagusto sa akin. Nagwapo na, mestizo pa. Kung nung wala pa akong pera at sinasabi sa buhay ay insecure na ako, ewan ko ba pero mas lalo pang tumindi ang insecurities ko nung nagkapera na ako. Imbis na matuwa kasi ay marami na akong naging kaibigan, Mama Mia, tumindi ang mga pagdududang nararamdaman ko, lalo na sa tuwing may mga taong lumalapit sa akin. Ngayon, hindi ko na alam kung lumalapit ba talaga sila dahil gusto nila akong maging kaibigan o dahil lang may kailangan sila. Dahil lang may makukuha sila sa akin. Sa simula, Mama Mia, paisa-isa lang yung mga bagay na sinasabi ko kay Marco na sana ay hindi niya ginagawa kasi nasasaktan ako bilang girlfriend niya. Halimbawa, sinabi ko sa kanya, sana wag siyang masyadong lalapit sa ibang babae. Lalo na sa mga artistang babae kung hindi naman talaga kailangan. Sinusunod naman niya nung una. Pero dahil magkasama sila sa iisang production, ay hindi pwedeng hindi sila magkasamang magtrabaho. Nag-umpisa lang sa mga ganon ang pagsiselos ko. Hanggang sa lumala na ng lumala. Napansin ko na lang, Mama Mia, na wala ng araw na hindi kami nag-aaway ng aking boyfriend. At sa lahat ng pag-aaway namin, ako lagi yung palaging naghahamon ng makipag-break. Mabuti na lang at mature ang pag-iisip ng boyfriend ko. Kaya hindi niya ako pinapatulan sa mga kagagahan ko. Lalayo na muna siya sa akin at hindi sasalubungin ang aking galit. Mama Mia, sa tuwing nag-aaway kami ni Marco, ay lagi kong sinasabi sa kanya na hindi niya pinapahalagahan ang feelings ko. Kapag nangangatwira naman siya sa akin, ay lagi kong sinasabi sa kanya na mag-break na lang kaming dalawa. Siguro nga kailangan mo na ng oras na mapag-isa, Chari. Kasi parang nawawala na ang Charing minahal ko. Parang naging ibang tao ka na. Siguro nga kailangan natin ng pahinga mula sa isa't isa. Nung sinabi niya yun sa akin, Mama Mia, isang araw, ay bigla naman akong natakot na tuluyan na kaming magkahiwalay dalawa. Sabi ko, mabuting mamatay na lang ako para matapos na ang sakit na nararamdaman ko. Masyado akong madrama nung mga panahon na yon. Para akong batang nagdadabog dahil hindi makuha ang aking gusto. At si Marco naman, Mama Mia, ay parang magulang na pinagpapasensyahan ng anak niyang pasaway.
Pero pagkatapos ng away namin at naging medyo malinaw na ang pag-iisip ko, ay bigla akong nahiya sa ginawa ko. At saka ko tinawagan si Marco para humingi ng tawad sa kanya. Buti na lang at pinatawad ako agad ng aking boyfriend. Kaya siguro Mama Mia, naulit nang naulit ang pang-aaway ko sa kanya kasi alam ko na mapapatawad pa rin niya ako kahit wala na sa katwiran ng mga pinagsasasabi ko at ginagawa ko. Ilang beses ko pa siyang hinamon ng breakup at tinakot na magpapakamatay ako kapag iniwanan niya ako. Pero hanggang doon lang Mama Mia. Hindi ko akalain na magagawa ko palang totohanin ang banta ko kay Marco. Mama Mia, mayabang ako pero duwag. Madaldal ako pero wala naman akong paninindigan. Kaya dahil ilang beses ko nang sinabi kay Marco na mas gugustuhin ko pang mawala sa mundong ito kesa sa mawala siya sa buhay ko, ay dumating rin sa punto Mama Mia na naging parang baliwala na sa kanya ang mga sinasabi kong yun. Hindi ko alam kung nagsasawa na siyang makipagtalo sa akin o talagang may mahal na siyang iba. Basta ang alam ko lang, parang napapagod na siya sa relasyon naming dalawa. Hindi ko aaminin sa kanya pero ang totoo, kaya lagi ko siyang inaaway at pinagbabawalan na makipag-usap sa iba ay dahil natatakot akong magkagusto siya sa iba at mawala siya sa buhay ko Mama Mia. Natatakot akong ma-realize niya na hindi siya dapat nagtitiis na makasama ang isang katulad ko dahil maraming magaganda sa paligid niya na mas bagay naman sa kanya. Away bati. Yan palagi ang relasyon naming dalawa ni Marco. Hanggang sa nasanay na ako na ganoon ang routine namin Mama Mia. Pero ang hindi ko akalain na yung huling away namin ang magiging simula ng tunay na pagbabago sa buhay ko at sa buhay ng boyfriend ko. Gaya ng dati, nagsimula ang away namin dahil sa aking matinding pagsiselos. Alam ko namang wala akong dahilan na magselos dahil faithful naman sa akin ang boyfriend ko. Pero Mama Mia, parang hindi ako mapakali pag magkasama kami at alam kong may mga pagdududa sa isip ko. Kaya naman kahit wala akong ebidensya, ay kinumpronta ko siya Mama Mia. Inaway ko siya nang wala naman akong matinding dahilan. Hanggang sa hinamon ko ulit siya na mag-break na lang kaming dalawa. At nung hindi na siya umimik, ay tinakot ko ulit siya na tatapusin ko ang sarili kong buhay. Nung mga sandaling yon Mama Mia, hindi ko alam pero nakita ko sa mukha ni Marco ang matinding determinasyon niya na tapusin na ang relasyon naming dalawa. At kahit anong pagmamakaawa ko sa kanya na huwag kaming mag-break, na sana ay kami pa ring dalawa, ay hindi na siya pumayag. Nakita ko sa mga mata niya na sa pagkakataong yun ay hindi ko na siya mapipigilang iwanan ako. Kinagabihan nung huling away namin ni Marco ay uminom ako ng matindi. Lasing ako nung umuwi ako sa bahay namin. Mabuti na lang at tulog na ang mga kapatid at mga magulang ko kaya hindi nila ako nakitang umiiyak sa may kusina. Mama Mia, parang dinudurog ang puso ko sa sakit. Sa sakit na nararamdaman ko dahil sa nag-break na kaming dalawa ni Marco. Hindi ko alam kung bakit. Pero naisip ko tuloy ang banta ko sa kanya. Naisip kong tapusin na nga ang aking buhay. Binuksan ko ang cabinet sa may kusina namin at hinanap ko yung muriatic acid. Kumuha ako ng isang kutsarang plastic at yun ang ginamit ko para kumuha ng muriatic acid Mama Mia.
Hindi ko rin alam kung saan ba ako kumuha ng lakas ng loob para lagukin ang isang kutsara ng muriatic acid. Pagkasubo ko sa kutsara, Mama Mia, ay nakaramdam ako ng sobrang sakit sa lalamunan ko na para bang sinusunog ang balat ko mula sa ilalim. Sa mga oras na yon, bigla akong nagsisi sa mga ginawa ko. Mama Mia, inabot din ako ng halos ilang linggo at ilang operasyon sa loob ng ospital para masigurong hindi nakakaapekto sa katawan ko ang asidong ininom ko. Narinig ko pang sinabi sa akin ng mga nurse na isa sa pinakamasakit na paraan ang ginawa ko, Mama Mia. Na dapat hindi ko na raw dapat ulitin yon at magpasalamat na lang ako na nabuhay pa rin ako sa kabila ng ginawa ko. Narinig ko rin ang papa kong nagmamakaawa sa mga doktor, Mama Mia, na gawin ang lahat para mailigtas ang buhay ko at mabalik sa normal ang aking pamumuhay. Nung magising ako, Mama Mia, ay kinausap ako ng doktor. Sinabi niya na sagrado raw ang katawan ng tao. Dapat hindi raw natin ito inaabuso ng ganon. Dapat raw magpasalamat talaga ako sa Panginoon at hindi pa ako natuluyan, Mama Mia. Tama sila. Nagpapasalamat ako dahil nabuhay pa rin ako. Pero sa bawat sakit na nararamdaman ko sa paglunok at pagnguya ng pagkain, pag-inom ng tubig, ay matinding galit talaga ang nararamdaman ko, Mama Mia. Galit sa mga taong laging nang iinsulto sa akin. Galit sa pamilya ko at galit sa boyfriend ko, Mama Mia. Habang nasa ospital ako, Mama Mia, ay kung ano-anong paghihiganti ang pumapasok sa isip ko para lang maibsan ang galit na nasa puso ko. Hanggang sa makalabas na nga ako ng ospital ay wala akong ibang sinisisi kundi ang ibang tao dahil sa sinapit ng aking buhay. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay nagpunta sa bahay namin si Marco. Wala ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko noon at tanging kaibigan ko lang ang kasama ko sa bahay. Pinapasok siya ng kaibigan ko. Ayoko sana talaga siyang kausapin at harapin nung una, pero pinilit ako ng aking kaibigan. Sabi niya, hindi raw ako makakapag-move on kung hindi ko hinaharap ang dahilan kung bakit nagawa kong pagtangkaan ang sarili kong buhay. Kaya naman pumayag na akong papasukin si Marco. Nung una ay ayoko siyang tingnan, pero kinamusta niya ako at pilit na kinakausap. Nagsusorry siya sa mga nagawa niyang pagkukulang sa relasyon namin. Lalong-lalo na raw sa pagkukulang niya sa akin. Tinanong niya ako, Mama Mia, kung bakit ko raw nagawa yon. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Marco. Hindi naman ako ganito dati. Ikaw ang may dahilan dahil sobra mo akong sinaktan. Paninisi ko sa kanya. Siguro nga kasalanan ko at hindi ko pipigilan ang galit na nararamdaman mo para sa akin. Kung dahil sa galit mo, magkakaroon ka ng sigla para mabuhay, sige lang. Huwag mong alisin ang galit mo sa akin. Kung iniisip mo na ako ang may kasalanan ng mga nangyari sa iyo at ngayon ay pinapahalagahan mo na ang buhay mo, huwag mong baguhin ang iniisip mo. Wala akong ibang gusto kundi ang makita kang buhay, Chari. Mas gusto ko pang galit ka sa mundo at galit ka sa akin basta buhay ka. Kesa hindi ka nga galit, pero patay ka naman. Dahil ngayong buhay ka, matutulungan kitang mawala ang galit mo. Matutulungan kitang mahanap ulit yung dating Chari na minahal ko. Mama Mia, dahil sa sinabi niyang yun, ay nagwala ako at pilit ko siyang pinapaalis. Dahil bigla kong na-realize na wala namang ibang may kasalanan sa pinagdadaanan ko kundi ako mismo. Ako lang.
Hindi ko magawang magtiwala na may ibang taong nagmamahal sa akin ng totoo dahil maging ako, Mama Mia, ay hindi ko nagawang mahalin ang sarili ko. Sa kaloob-looban ko, hindi ako naniniwalang kamahal-mahal akong tao. Ang totoo niyan, hindi niya kailangang humingi ng tawad sa akin. Alam kong wala siyang kasalanan. Sinisisi ko lang siya at ang ibang tao sa sinapit ko dahil hindi ko kayang harapin ang sarili ko. Nahihiya ako sa sarili ko, Mama Mia. Hindi ko kayang patawarin ang aking sarili. Gaya ng sinabi ko kanina, Mama Mia, nasa bahay na lang ako ngayon. Walang trabaho. Pag lumalabas, halos sa ospital lang lagi ang punta ko para ipagpatuloy ang gamutan at para matingnan kung may nag-develop ba na ibang sakit sa loob ng katawan ko dahil sa isang malaking kalokohang ginawa ko. Kalokohan. Totoo yun. Ganon dapat ang tawag sa ginawa kong pagtatangkang pagtapos ng sarili kong buhay. Siguro ang mas tamang tawagin, Mama Mia, ay kabaliwan. Ngayong hindi ako nakakapagsalita ng maayos, mas naririnig ko na ang sinasabi ng mga tao sa paligid ko. Mas nararamdaman ko na ang pagmamahal na binibigay sa akin ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko at lalo na ng boyfriend ko. Natakpan ng katahimikan ng insecurities na nararamdaman ko ngayon, Mama Mia. Tama si Marco. Kung may galit man sa puso ko, unti-unti na itong nawawala ngayon kasi mas pinahahalagahan ko na ang buhay ko. Nagpapasalamat ako kasi hindi pa rin niya ako iniiwan. Kahit ilang beses ko siyang pinagtabuyan ay hindi siya sumuko sa akin. Hindi siya nakinig sa akin at ginawa niya ang lahat para mapatunayan na totoo niya akong mahal at hindi ang itsura at kakulangan ko ang magiging dahilan para ako ay kanyang iwanan. At kung sakali mang dumating ang araw na iwan na ako ni Marco, Mama Mia, alam ko na sa sarili ko na makakaya ko. Dahil sa lakas na pinahiram niya sa akin at sa lakas na ibinigay sa akin ng pamilya ko. Maraming salamat po, Mama Mia. Actually, marami akong gustong sabihin at ikwento sa'yo tungkol sa mga kabutihan at pagmamahal na natatanggap ko, pero ito na lang ang iiwanan ko sa mga tagapakinig ninyo. Kung may himala man na nangyari sa buhay ko, ito ay yung makita ang mundong ito na puno ng pag-asa, na totoo at hindi pang telenovela lang ang pagmamahal para sa sarili mo. Dahil kapag pinakinggan mo ang iyong sarili at minahal mo ang iyong buong pagkatao, makikita mong marami pala ang pwedeng mag-alay ng tunay na pagmamahal sa iyo. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa pagbabasa nyo ng kwento ko at sana ay kinapulutan ito ng aral ng mga nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Chari. Mahirap talaga kapag ikaw sa sarili mo ay walang tiwala sa kakayanan mo. Mahirap kapag ikaw sa sarili mo hindi mo tanggap ang buo mong pagkatao. Sabi nga ng iba, paano ka magbibigay ng isang bagay na wala ka naman? Paano ka pagmamahal ng iba kung ang sarili mo ay hindi mo mahal? Paano mo maiisip na mamahalin ka ng iba kung ikaw nga sa sarili mo ay hindi mo mahal ang sarili mo? Unang-una, dapat nating mahalin ang ating mga sarili dahil bigay ito ng Diyos. Kung hindi natin mahal ang ating mga sarili, ibig sabihin, hindi rin natin mahal ang Diyos na nagbigay nito sa atin. Sana dumating ang araw na wala ng taong nagdududa pa sa sarili niyang kakayanan at sa sarili niyang kagandahan. Sana dumating ang araw na lahat tayo ay mahal muna ang sarili bago nagmahal ng ibang tao. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa kwento ni Chari. Naway katulad ng sabi ni Chari, may nakuha kayong aral mula sa kanyang kwento.
Naway i-like at i-share nyo rin ang kaniyang video at saka mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at huwag niyong kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo lagi sa ating upload. Ito po ang inyong Mama Mia. Magandang araw!